Ikaw ba yung hinanap ni Lolo? Eh? Yung tinatawag na Lin ano? Lin Xiaoman. Ang pangit ng pangalan. Ang dilim, di ka magbubukas ng ilaw. Nakikita mo ba? Bulag, kailangan pa ba ng ilaw? Bulag nga talaga. Simpleng bagay, di mo maintindihan. Di matalino. Mukha mo rin di maganda. Lumapit. Amoy mahirap pa. Ay naku, tapos ka na ba? Sabihin ko sa'yo, di lang ako pangit at mahirap, mainit pa ang ulo ko. Kaya kung gagalitin mo ako ay aray. May patalastas kung sino ang gusto. Pakasal sa dalawang anak ng pamilya Lu, kotse, bahay, mamahaling bagay. Lahat ibibigay. Itong dalawang salot na magkapatid, 7 bises nang nagpakasal, walang natuloy. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Namatay ang 7 asawa ko. Ikaw ba yung naghahanap ng mapapangasawa sa bar noon? Kung takot ka, ngayon palang umalis ka na. Ang suplado ng bulag na to, kung lalabanan mo siya, talagang di ka magiging okay. Mas mabuti pa. Tigilan mo na. Diretso na, halika. Sana nga. Isang pagbubuntis, 2 ang anak. Diretso akong magbubuntis para ang yaman ng pamilya niyo. Sa akin na lahat sa huli. Mamatay man. Mas mabuti iyon kaysa mamatay sa gutom. Walang hiya. Anong hiya? Ang dami niyo namang arte, taga-syudad. Di tulad naming taga-probinsya, diretsahan lang. Ay, ang ganda ng bewang mo kapag gumagalaw. Ang sarap siguro. Umalis ka. Gusto mo, ayaw mo naman, ang hirap mo pasayahin. Kahit bulag ako, di ko magugustuhan. Ang isang probinsyanong tulad mo, Kuya, may nangyari ba? Nako, nabigla ako sa galit, di ko napigilan. Di kaya sa unang gabi pa lang, itatakwil na ako. Pagkatapos, pinapabalik nila ang regalo, paano na ang pampagamot ng nanay ko? Ginoo, nabigo na naman ang ika-negatibo, 100 paghahanap na mapapangasawa para sa 2 binata. Gagamit ako ng anumang paraan para mapakasal ang anak ko. Ang 2 binatang ito. May mala sa pag-asawa bago magpakasal. Laging may aksidenteng nangyayari sa nobya. Kailangan hanapin ang taong tugma sa kanilang kapalaran. Narito ang kanilang itinadhana. Debotang Lin Xiaoman. Nangangakong magpapakabuti, kumakain ng balanse. Nagdarasal na tulungan ako ng Diyos na makaahon sa hirap. Biglang yaman. Xiaoman, nabangga ang nanay sa entrada ng baryo. Ano? Marunong ba kayong magmaneho? Aray, ang mga gulay ko. Nay. Bayaran ninyo ang gulay ko. Wala na bang hustisya? Nagtitinda lang ako, binangga nila ako. Tapos binayaran lang ako ng 10,000. Kung hindi maaga namatay ang tatay, hindi sana kami naghihirap. Ano ba ang gusto ninyo? Dagdagan ang bayad. Ginoo, may nananamantala. Ayon sa sulat ng pari. Narito sa baryong ito ang taong tugma sa kapalaran ng anak ko. Huwag hayaang hadlangan nito ang pag-anak ng apo ko. Dagdagan ang bayad. Swertihan kayo ngayon, dagdagan pa ng 10,000. Ang laki, 20,000. 30,000. Ang daming pera. Bilisan. Pambili na ng kabaong. Ano ang sinasabi mo? Nasira ang tinda namin. Libre ba ang check-up ng nanay ko? Mag-sorry ka sa nanay ko. Mag-sorry. Alam mo ba kung sino ang nasa loob ng kotse? Kung Sasabihin ko sa iyo, ako si Lin Xiaoman. Hindi ako natatakot. Kung hindi ka mag-sorry, papalabasin kita gamit ang forklift. ano ang sinabi mo kanina? Palalabasin kita. Ang sinabi bago yon.
Ako si Lindsay Oman, hindi ako natatakot. 20 taong gulang ka. Kaarawan mo sa ika-negatibo, 25 ng Pebrero. May kambal kang ete. Si Lin Manman. Nakatira sa dulong silangan ng baryo. Tama ba? Nanghihimasok ka. Sasabihin ko sa iyo. Hindi kita natatakot. Sa wakas, nakita ko rin kayo. Ipinapakasal ko ang 2 magkapatid na ito sa mga anak kong lalaki. Anuman ang kondisyon, papayag ako. Ito ang bonso kong anak, si Locheng. Parang nakita ko na siya dati. Ito ang 2 kong anak na babae. Ang panganay, si Lin Manman. Ang bonso, si Lin Xiaoman. Kambal, pero isa lang ang napakaganda at mabait. Ano? Hindi ba pwedeng hindi magkamukha ang kambal? Ito ang listahan ng lahat ng ari-arian ng Lugru. Tingnan ninyo, mga magiging kamag-anak. Ang Lu Group, isa sa top 10 sa buong bansa sa kita. Hotel, mall, hospital, real estate, ang daming negosyo. Kung makakapag-asawa ako sa Lu family, tunay na kong mayaman na. Hindi na ako titira sa ganitong mahirap na bahay. Ate, gising ka. Mga mayayaman sila. Bakit nila tayo papansinin? Baka mga human trafficker sila. Mga scammer. Hindi naman siguro. Pina-check namin ng maigi. Ang kapalaran ng 2 ninyong magkapatid ay makakapagparami ng lahi ng pamilya Lu. Sakto, 2 ang anak kong lalaki. Talagang itinadhana. Kung papayag kayong magpakasal sa pamilya Lu. Inyong lahat ang dowry na ito. Ang daming pera. Siguradong hindi sila human trafficker. Hindi ka ganoon kaimportante. Malubha ang sugat sa binti ng inyong ina. Kailangan na imported na teknolohiya para gamutin. Ang bayad sa operasyon, mga 1.5 milyon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Kung papayag ako, may pambayad na sa operasyon ni Mama. Pero, kung wala kaming 2 ni ate sa tabi niya, gaano kaya kalungkot si Mama? Magiging biyenan ang babaeng napangasawa, parang tubig na nabuhos. Kapag nagsisi ka, hindi mo na pwedeng ibalik. Hindi naman. Ma, bakit ka humingiti ng ganyan? Huwag masyadong halata. Huwag kang tanga, anak. Di ba pagod ka na sa hirap? Ako. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya namin. Swerte na nakasagupa ng ganoon. Mayaman at tangang pamilya. Siguraduhin mong mahawakan mo ito. Ako, Bienan, ako ang magdedesisyon dito. Sabihin mo na, kailan mo sila kukunin para ikasal? Si Lin Xiaoman, kahit hindi gaano maganda. Matapang ang ugali at hindi nagpapatalo. Ipakasal mo siya sa kuya mo. Si Manman naman maganda, sayo na lang. Atay, hindi ba masyadong hindi patas sa kuya ko? May plano ako, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Xiaoman, sumama ka sa akin ngayon. Makilala mo ang panganay namin. Sage na. Sa susunod na araw, papuntahin ko ang kapatid mo. Ano sa tingin mo? Nay, tingnan mo. bilis, umalis na tayo. Sage, Ang daming pera. Yaman na tayo. Xiaoman, mabuhay kang mabuti sa mga susunod na araw. Ginoo, may nangyari ba? Wala, matutulog na ako, umalis ka na. Sage, Hindi mo ako pinaalis. Naisip ko talaga, pero isang kasangkapan lang para magkaroon ng anak. Sino ang mag-aalala sa nararamdaman niya? Kung hindi siya bulag, hindi ganoon kasama ang ugali niya. Kawawa naman siya. Maliban sa kama na ito, matulog ka kahit saan. Huwag mo akong istorbohin. At saka, masama ang ugali ko, ayaw ko lang sa'yo. Itigil mo na ang pagmamalasakit mo. Aray. Tulog na tulog ako, bakit mo ako sinipa? Una, binalaan na kita kahapon, huwag kang sasampa sa kama ko.
Pangalawa, magpapaaraw ako, dapat kang bumangon agad. Madilim pa, hindi pa tumitilaok ang manok. Sino ang nagpapaaraw ng alas 4 ng umaga? Ang bulag walang araw o gabi, kapag gising na ako, magpapaaraw ako. At saka, ang mga kumot at pundan na nadumihan mo. Kailangan mong labhan ng malamig na tubig 10 beses. 10 beses. Masisira ang mga kamay kong ito. Natulog lang naman ako sa kama mo. Bakit ang gamot mo? Kung ayaw mo, umalis ka na. Hindi ka pa umaalis? Magbibihis na ako. Kapag tumingin ka, patay ka. Sino bang gustong manood ng iyong mga litrato? Ang ganda-ganda. Kanina, tinulak niya ako sa kama. Kaya, kumuha ako ng litrato niyang hubad. Hindi naman masama yon, di ba? Kung sakaling saktan niya ako sa hinaharap. Kumuha ka ng litrato kanina. Magsalita ka. Ay naku, ano naman kung kumuha ako? Ang ganda ng katawan mo. Hindi mo naman nakikita, bakit hindi pwedeng tingnan ng iba? Ay naku, ang selfish mo naman. Lin Xiaoman. Umalis ka rito. Lumayo ka sa akin. Nako, mukhang nagalit talaga siya. Kahit gusto niyang iwan ako. Kailangan kong magtiis hanggang matapos ang operasyon ni Mama. Mahirap magpakatapang sa harap ng problema. Lalabas muna ako para makaiwas. Tatlong oras na. Dapat humupa na ang galit niya. Ay sige na. Maghintay pa ng konti. Lin Xiaoman, Watching. kamusta kayong dalawa kagabi? Nagalit ba sa iyo ang kuya ko? Hindi ko naman pwedeng sabihin na kumuha ako ng litrato niyang hubad. Pinalayas ka, di ba? Ay, ang sakit ng ulo ko, parang lalabas ang utak. Ah, yung... Kakilala pa lang namin kagabi, kailangan pa naming mag-adjust sa isa't isa. Noon, naaksidente ang kuya ko para iligtas ako. Kaya naging masungit siya. Huwag mo siyang sisihin. Hindi ko inakala, kahit masungit siya, napaka-importante sa kanya ng pamilya. Parang ako rin. Sige, nakatanggap na ako ng malaking halaga. Dapat lang na maging mapagpasensya. Mabait naman ako. Huwag kang mag-alala sa loob ng 3 buwan. Ibabalik ko sa kuya mo ang pag-asa sa buhay. Ako na ang bahala sa lahat. Bilhin mo lahat ito, ito, at ito. Ito ba ang buhay ng mayaman? Ang ganda-ganda ko, para talaga akong maging mayamang misis. Hindi tulad nitong tangang si Lin Xiaoman. Wala man lang dinalang pera. Hindi ko pwedeng pahirapan ang sarili ko. Magkambal kami, bakit ang bunso ay mabait at simple? Samantalang ang ate ko ay kabaligtaran? Tama, karapat-dapat akong maging bulag. Karapat-dapat akong maging kahihiyan mo. Dapat noon pa sa ospital, tinanggal mo na ang oxygen tube ko. Para wala na akong problema sa'yo. Gago. Sa totoo lang, bulag na ako. Wala na akong halaga. Tatay, hindi ko kayang magmana ng kumpanya. Ibigay mo na lang ang kumpanya kay Xiao Cheng. Hayaan mo na lang akong mabuhay ng mag-isa. Sino ang nagsabing wala kang halaga? Bakit ka nandito? Natusuko ka agad? Ang aga-aga pa. Huwag kang makialam. Makikialam ako. Ayoko talaga sa itsura mong yan. Isinara mo lang ang pinto. Binato mo ang mga gamit, may kise. Nagsimula akong maglagay sa pangulo ng melancholy. Hey, tingnan, tumingan.
Naiinis ka, no? Tama ako, di ba? Palusot lang pala. Subukan ko rin. Luyon, nabigo mo ako. Dahil hindi mo maari ang Luz, hindi mo gustong mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Wala kang silbi sa pamilyang Lu. Para sa akin, wala na akong anak. Tito, paano mo nasabi yon? Bigyan mo ako ng 3 araw. Ipapakita ko sa'yo ang halaga ni Luyon. Kung hindi ko magawa, aalis na lang ako. Kung lalaki ka, lumaban ka. Sinusuportahan kita. Hindi ko inaasahan. Nasa panahong pinabayaan na ako ng sarili kong ama. Siya pa pala ang tatayo para sa akin. Bahala ka. Sige, usapan na yan. Hello, mga baby. Gusto niyo ba ng pag-aalagang parang sa swan? Gusto niyo bang mahalin ng sobra ng asawa niyo? Gusto niyo bang balikan ang mga sweet moments? Kung umabot sa 1,000,000 piraso ang benta sa live stream, unlock ang eksklusibong mga benepisyo ng studio. Wow. Hindi ba't camping tent ang binebenta mo? Ano ang ibig sabihin ng asawang balot? Alam mo ba to? Bagong fabric to. Trip ng mga kabataan ngayon ang indoor camping. Sa bahay lang, ramdam mo na ang saya ng date. Ay naku, sa live stream natin. Ngayon ang popularidad ay mas mataas at mas mataas. Wow, ang mga sanggol ay masigasig. Bahala na. Ako na ang bahala ngayon kahit ano na mangyari sa manufacturer. Talo muna tayo ng 2 milyon. Sige, ilabas ang stock. 3, 2, 1. I link na. Unlock ang mga benepisyo ng aming studio. Mga anak, gwapo ba ang asawa ko? Guwapo. Mga anak, mahal niyo ba? Mahal. Nasa live tayo, ngitian mo, masaya ka, ngitian mo. Ang tagal-tagal na natin hindi nakita si kuya nang umingiti ng ganito kasaya. Ay, ang galing-galing talaga ng mga anak. Ngayon naman, bibigyan ko ulit kayo ng libreng regalo. Anong ginagawa mo? Ay, huwag kang kuripot, bigyan mo naman ng libre ang mga kapamilya. Hoy, pumunta ka roon sa mesa. Gawin mo ang 20 push-up para sa kanila. Ano? Kapag sinabi sa iyong pumunta, pumunta ka na, ang saya-saya nila lahat. Makinig ka sa akin, tama yan, bilisan mo, bilisan mo. Halika, halika. Ano nang pinagtatawanan mo dyan? Ikaw rin, tumulong ka rito. Ah, ikaw pala, Lin Xiaoman. Sa araw-araw, tahimik at mabait. Akala mo hindi ko napapansin. Inakit mo pala ang 2 magkapatid. Hindi pwede. Dapat kong bantayan siya agad. Xiaoman's Finds Live Selling. Lampas 2 milyon na ang benta. Salamat sa ating bayani. Luyon. Kuya, congratulations. Luyon ah. Alam mo ba? Ngayong araw ang pinakamasayang araw sa buhay ni tatay. Tatay. Alam kong lahat ng ito ay para sa ikabubuti ko. AMM. Pasensya na. Basta't magsisikap ka ulit. Masaya na si tatay sa puso niya. O di ba? Sinabi ko sa iyo, may halaga ka. Wala itong kinalaman sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Itsat, hindi mo lang alam. Basta tanggalin mo ang salamin mo at tumayo ka lang dyan. Mas epektibo pa yan kaysa sa 100 salita ko. Yan ang halaga mo. Kapag nakita nilang masaya ka, masaya rin sila. Kaya nga, dapat kang umiti ng madalas. Huwag mo kong bulahin. Iliwanag ba ito? Parang nararamdaman ko ang liwanag. Talagang swerte si Ed. Simula nang dumating siya, mas masigla na si kuya kaysa dati. Totoo, di ba? Ito ang tuntunin ng pamilya Lu. Lagi ang panganay ang magmamana ng negosyo. Ano? May mukha ako, may katawan, may utak. Simula pagkabata, sa lahat ng bagay, mas magaling ako kay Lin Xiaoman. Di ako papayag na siya ang maghari-harian at maging amo dito sa bahay. Sana makita ng mata ng panganay na Ginoo.
Lin Xiaoman, Ate, bakit ka nandito? nag-alala lang ako sa'yo. Tinignan ko lang kung maayos ang buhay mo dito. Mukhang maayos naman. Ang dami mong suot, parang Christmas tree. Ano to, nagpapapasko na ba? Ikaw siguro ang kuya. Ako ang ni Xiaoman. Palaging may gulo yan mula pagkabata. Sana, hindi ka niya nabigyan ng problema. Ang tapang ng pabango mo, nakakaistorbo. Sa susunod, sa ilong mo na lang ilagay para ikaw lang ang amoy. Tara na. Nahilo ka na sa ganda ko, di na makalakad ng tuwid. Nagpapakabait ka pa. Sa susunod, lalagyan kita ng mas malakas na gamot para talagang makuha kita. Kuya, ito ang sinabawang gulay na ginawa ni Xiaoman. Tinawag siya ni Tito Lu, kaya ako na ang nagdala. Marunong pala siyang magluto. Amoy hindi mapakali ang kaluluwa. Hindi masyadong magaling magluto ang kapatid ko, pero mabuti naman ang intensyon niya. Ako na nga ang nagluto, reklamo pa ng reklamo. Kapag nainom mo yang may halo, sasabog ka sa gutom sa kin. Wala talagang magagawa sa kanya. Sige, inom na lang ako ng kaunti. Inumin mo na, mainit-init pa. Kuya, bulag ka ba? Di mo ba alam? Hindi sinabi sa'yo ni Ling Xiaoman na isa akong bulag na mahirap pasayahin. Bulag pala, kaya pala di niya na-appreciate ang ganda ko. Teka, ang ganda-ganda kong to. Sa isang bulag pa mapupunta. Ate, bakit ka nagmamadali? Hinahanap ka ng asawa mo. Hanggang dito na lang muna ang tulong ko. Ang weird. Ano-ano nang nangyari? Lin Xiaoman, naglagay ka ng gamot sa sabaw. Akala ko mabait ka, may masamang pala rin ang intensyon. Anong sabaw? Anong gamot? Yung sabaw na yan. Mukhang gawa ni Lin Manman. Kaya pala kakaiba ang galaw, may ginagawa palang kalokohan. Gutom na gutom ka na talaga, no? Sabaw mula sa isang lasonero. Nakakainis, lubos lahat. Huwag mong iliko ang usapan. Kahit madumisan mo ako ngayon, hindi kita magugustuhan. Sige na. Bahala ka sa iniisip mo. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kitang malunasan ang lason. Bitawan mo. Sige na, darating din naman ang araw na ito. Para lang akong kinagat ng aso. Ang init. Bakit hindi pa natatapos ang pagbubukas ng butons? Ling Xiaoman, anong ginagawa mo? Tinutulungan kitang magpalamig. Hindi mo ba? Inaakala na gagawan kita ng masama? Bakit ko yun isipin? Dito ka muna magpalamig. Darating na ang doktor. Nabasa ang damit. Hindi naman niya ito makikita. Hubarin mo muna ang basang damit. Ang lakas ng bisa ng gamot na ito. Kahit sa malamig na tubig, hindi pa rin bumaba. Lin Xiaoman, kahit ayaw kitang hawakan. Dapat mong panagutan ang paglalagay mo ng gamot sa akin. At 29 na grado, mataas na lagnat ang binata dahil sa pag-inom ng gamot. At pagkalaming, kailangan niyang magpahinga para gumaling. Pag-inom ng gamot? Wala naman siyang iniinom na gamot kamakailan. Food poisoning kaya? Possible rin yon. Ano-ano ang kinain ng binata kamakailan? Kung mahuli si Lin Manman, hindi rin ako makakaligtas bilang kapatid niya. Pero, malalaman din ng pamilya Lu ang tungkol sa paglalagay niya ng gamot. Anong gagawin? Huwag nang mag-imbestiga. Dahil sa insomnia, uminom ako ng ilang piraso ng sleeping pills. Tapos naligo ako sa malamig na tubig kaya ako nilagnat. Tama, pwedeng magdulot ng lagnat ang food poisoning. Kuya, huwag mo nang ulitin yon. Pero, Pagod na ako. Lumabas na kayong lahat. ikaw ang gumawa, hindi ba? Mahal, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Babalaan kita ng isang beses lang. Huwag mong galawin ang kuya ko. Lin Xiaoman. Halika rito. Ano iyon?
Hindi pa ba nawawala ang bisa ng gamot? Tumahimik ka. Dahil sa'yo ako nilagnat. Ikaw ang gagamitin kong pampalamig. Kung hindi, hindi ako makakatulog. Kahit hindi ako ang naglagay ng gamot, salamat sa pagtatago mo nito para sa akin. Ang tao mo, masungit at masakit magsalita. Pero, sige na, aminado na ako. Mabait ka naman siguro, di ba? Saan na siya pumunta? Nakakakita na ako. Ganito pala itsura mo. Mas gwapo ka pa kesa sa inaakala ko. May ilang tira na lang na hindi nabenta, maglaban na lang. Para maisuot ko. Buti na lang hindi nakikita ni Luyun. Kapag nakita niya na niloko ko siya at tininda ko itong lace na pantulog, papatayin niya talaga ako. Lin Xiaoman. Luyun, paano ka napunta dito? Luyun, nakakakita ka na pala? Itong mga basahan lang ba ang hindi maalis sa kamay ng asawa ko? Ang velvet tent. Hindi iyan, pakinggan mo muna ako. Lin Xiaoman, ngayon. Matulog ka na lang sa velvet tent mo. Lagot na ako, sigurado ibabalik na niya ito ngayon. Mahal, Anong ginagawa mo? sasabihin ko naman sa iyo para sa ikabubuti mo lang ito. Ayaw mo ba talaga sa akin kahit isang pagkakataon? Ayaw mo bang ibigay sa akin? Bitawan mo muna ako, anong itsura ba ito? Hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Mga kaibigan, ang asawa ko. Ba? Sino ang asawa mo? Hindi pa tayo kasal. Kuya, nakakakita ka na pala? Sayaw Cheng. Bigla lang akong nakakakita kaninang umaga. Hindi pa ako nakapagpaalam sa inyo. Ang ganda. Kuya, nakakakita ka na sa wakas. Okay lang. Maayos naman ako ngayon, tapos na ang lahat. Kuya, nakita mo na ba ang asawa mo? Si Ling Xiaoman ba? Nakita ko na. Parang katulad lang din ang naiisip ko. So, ano ang tingin mo sa kanya? Gusto mo ba siya? Bibiro lang, paano ako magkakagusto? Sa kanya? Hindi naman siya kagandahan. At ang init pa ng ulo. Kung hindi lang dahil sa tatay. Na naniwala sa kalokohan ng isang master. Hindi ko siya titingnan man lang. Ano bang klaseng babae ang gusto mo? Siyempre maganda, mabait at marunong mamiligro. Kahit anong ugali mayroon si Lin Xiaoman. Iyon ang kabaliktaran ng gusto ko. Kuya, maraming taon kang bulag para iligtas ako, ngayon. Gagawin ko rin ang lahat na makakaya ko para mabawi ang ginawa mo. Dahil gusto mo ng magagandang babae, ibibigay ko na yan sa'yo. Ano? Palitan ng kapalit? Tay, alam mo naman ang ugali ng kuya ko, pag ayaw niya. Walang makakapagpabago nun. At napakarami na niyang ginawa para sa akin. Gusto kong maging masaya siya, pero yung magkapatid na to. Sila ang swerteng dinala ko sa bahay natin. Tingnan mo, nung dumating si Xiaoman, gumaling ang mata ng kuya mo, di ba? Kahit ano pa ang sabihin, dapat talaga silang ikasal. Di kailangan kanselahin ang kasal. Pero si Lin Xiaoman, ako ang magpapakasal sa kanya, ha? Ano? Papalitan? Bakit naman? Talagang pakakasalan ko ang isang bulag? Xiaoman, sa pagdaan ng panahong magkasama tayo. Sa tingin ko, mas bagay ang ugali mo sa bunso namin.
Xiaoman. Alam kong malaki ang naitulong mo. Gumaling ang mata ng kuya ko. Pero yung pag-ibig, di pwedeng pilitin. Huwag kang mag-alala, alagaan kita. Anong sinabi mo? Nakakakita na naman si Luyon? Si Luyon ba ang nagsabi sa'yo? Palitan? Nakita niya ang mukha ko, di niya nagustuhan, di niya ako type. Kaya gusto niya akong palitan. Ete, alam mo naman, mas maganda ako sa'yo mula pagkabata. At laging gusto ng mga tao, magiging. Masayang pamilya pa rin tayo, di mo kailangang mahiya. Palitan na kung palitan, di niya ako gusto, di ko rin siya gusto. Ano nang dapat ikalungkot? At ayokong magkaroon ng pasanin ang kuya ko. Dahil dito, kaya bago ang kasal, sana. Panatilihin nating sikreto sa kanya. Anong sikreto ang itinatago sa akin? Kuya, Ang gwapo talaga na magiging asawa ko. Dapat kumain ng masarap ang mga magaganda para gumanahan mag-ayos. kuya, kanina pa namin pinag-usapan ang kasal. Dahil kakagaling mo lang mabulag. Ayaw naming mag-abala ka pa. Kasal? Payag ako. Ayoko. Pakakasalan ko tong probinsyana. Parang may gustong pakasalan ka. Ang tigas ng ulo mo. Parang bato sa kubeta, sinong gustong magpakasal dyan? Binigyan siguro ng gamot ng doktor ang init ng ulo. Kuya, baka pre-wedding jitters lang, yan ni Mrs. Nahihiya. Dati galit na galit, ngayon nahihiya na pala. Mukhang talagang nagustuhan na niya ako. Masayang tanggapin natin ang ating magandang bagong kasal ngayong araw. Ginang Lin Xiaoman, Lin Manman. Maligayang pagdating. Wow, ang ganda-ganda. Pagkatapos ng seremonya, ang mga kahayom sa loob ng bolang ito ay halos sa mga konfeti at babagsak. Ang kasal nyo ay magiging libingan. Sino ang nagkamali sa pag-ayos ng pwesto ng nobya? Sa araw ng kasal, ganito kalaking pagkakamali ang nangyari. Si Lin Manman ay eksaktong tipo ng gusto ni Kuya. Makakapag-asawa siya ng babaeng gusto niya. Siguradong masaya siya. Palit tayo ng pwesto. Kuya, sa totoo lang, Ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat. Honey, ngayon ang araw ng kasal natin. Dapat ako lang ang purihin mong maganda. Ano ba? Ako ang kuya ng asawa mo. Magpakita ka ng respeto sa harap ng maraming tao. Magsisimula na ang seremonya, halika na. Bakit ako pupunta? Hindi naman ikakasal tayo. palagi silang nag-aaway, paano ko matatapos? Ang trabahong ipinag-utos sa akin ng boss? Mga boss, tapos na ba kayong mag-usap? Ang seremonya ng kasal natin. Sandali muna, hindi pa ako tapos. Tama na yan, medyo mali ang ugali ko nitong nakaraang mga araw. Pagkatapos ng kasal, magsusuri ako sa'yo, okay? Huwag. Ikaw ang kuya ko at bayaw ko rin. Hindi ko kayang tanggapin yan. Halika na, please. Kuya, tama naman ang pwesto . Sex na. Boss, hindi kayo bagay ni Xiaoman. Pinapalit ko kayo sa kapatid mo. Sa hinaharap, siya na ang asawa ng kapatid mo. Matagal na ninyong pinagdesisyonan ito ng palihim, di ba? Sino ang may masamang ideyang ito? Kuya, ako. Ikaw. Noong tinanong kita kung anong tipo ang gusto mo, sabi mo gusto mo, ng matamis ang dila, maganda, at talambing. At sinabi mo rin. Sinabi mo rin na kung ano ang kanyang itsura, gusto mo ang kabaligtaran. Kaya ako, Maganda, matamis ang dila, palambing. Di ba ako yon? Si Cheng, hindi mo kilala ang ugali niya. Kapatid kita, paano kita ilalagay sa panganib? Hayaan mo na lang akong magtiis para sa'yo.
Sino ang panganib? Linawin mo. Ikaw ang ayaw sa akin dahil pangit ako. Ngayon ako pa ang sinisisi. Unawain mo muna kahit may nasabi ako. Paglalarawan lang yon, walang kaugnayan sa pag-ayaw. Ang galing mo nang mang-insulto. Sige, pangit ako, tama ka. Aalis na lang ako para di ka na mainis. Sige na. Hoy, kayong dalawa, sandali lang. Nasa kasalan tayo ngayon. Tumahimik ka. Ano ba nangyayari? Tay. Bakit ka umiiyak? Na-miss ko si Mama. Ang tagal ko nang hindi napagalitan, sigurado ako. Gusto ni Kuya kay Xiaoman, matigas lang ang bibig niya. Sa totoo lang, masaya siya. Ha? Hindi nga? Mang Lu, ano ba? Tuloy pa ba ang kasal? Mga kaibigan, konting pasensya. Ang totoo, hindi ito tunay na kasal. Dinadala lang namin ang dalawang manugang. Para makilala ninyo. Ain at inuman na lang tayo. Ayong mga to, sumunod sa akin. Mga siraulo, lahat kayo. Kung may problema kayo sa kasal, ngayon na, sabihin nyo. Hindi naman natuloy, humingi ka na lang ng tawad. Lin Xiaoman, para sa'yo, sasabihin ko na. May sasabihin ako. Ayaw din ba niyang pakasal kay Xiao Cheng? Lin Xiaoman, alam kong may pagtingin ka sa akin. Sa tingin ko, mas okay na ganito lang tayo. Kahit hindi natuloy ang kasal. Asawa na ako ni Lu Cheng. Xiaoman, malaking bagay ang pag-aasawa. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo, pwede pa namin ayusin. Malinaw na ang sinabi ni Lu Yun. Wala nang saysay na ipilit pa. Nandito lang ako para sa operasyon ni Mama. Pare-pareho lang naman ang lalaki. Wala akong reklamo. Ikaw, Wala rin. Bakit ba ang tigas ng ulo ng panganay? Binigyan na ng pagkakataon. Sagasaan mo na. Anong pinagmamatigas mo? Mukhang ako pa rin ang tatay na magtutulak sa kanya. Kung ganon, maaga kayong umakyat sa kwarto para magpahinga. Maaga akong magkaroon ng apo. Tatay, hindi ba sabi mo? Ay, mahal, tara na sa kwarto. Pagod ka rin ngayong araw. Mamayang gabi, ikaw ay humiga na lang. At mag-enjoy. Tara, samantalahin natin. Mag-anak na tayo. Bakit naman hindi ako maganda? Ganito ako ipinanganak ng nanay ko. Kumain ba ako ng bigas mo? Hayop na mukhang pera. Marumi, lumabas ka. Hindi pwede. Kahit na hindi makatiis si Luyon sa tukso, ito. Pero ang pag-usad namin ni Locheng, ang bilis naman. Kami ni Locheng, mamayang gabi kaya ay. Locheng, sa tingin ko dapat tayo ay mag. Sino ba ang makakatiis nito? Bakit wala Ang laki ng binayad ko sa inyo. Dapat ngayong araw, mapasaya ninyo ang asawa ko. At saka, bata at malakas ang asawa ko. Mas maganda kung marami kayo, para may mapipilian siya. Lin Man. Ano ang tingin mo sa akin? Mahal, nakita ko kasing pagod ka ngayong araw. Gusto kitang pagpahingahin. Babalaan kita. Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ako ganoon kadali. Si Luyon, gumaling na ang mata. Baka nasira na naman ang utak. Nagpa-message lang ako sa bahay. Bakit galit na galit? Gusto mo? Kailangan mo pa? Lahat kailangan ko. Lin Xiaoman, wala ka talagang puso. Ngayon dapat ang gabi ng pag-ibigan niya. Ano man ang mangyari, ay natural lang, di ba?
Locheng, paano mo nalaman na gusto ko ng spicy crayfish? Hula lang. Nainggit ang kuya mo, nasa hardin nagpapalamig. Xiaoman. Baka may biglaan akong lakad ngayon, kailangan kong lumabas. Pagod ka rin ngayong araw, maaga kang matulog. CJ, buti na lang, iniisip ko pa kung paano sasabihin. Makaligtas man lang ng isang araw. Ano ba ang halo sa crayfish na ito? Bakit ako nauuhaw? Dito, mas lakasan mo pa. Sumuko ka na agad. Sumama ka na kay Linmanman. Si Luyon itong talagang mapanghusga sa itsura. Masakit ang bibig pero maluwag naman ang panty. Ano itong bagay na ito? Luyon, Lin Xiaoman, bakit ka nandito? bakit hindi ako pwedeng nandito? Hindi mo maintindihan kahit sino pwede dito, ikaw lang ang hindi pwede. Kung nandito ka, ibig sabihin hindi ikaw yung nasa loob ng kwarto. Linmanman, unang araw ng kasal. Naglokalandi ka pa talaga. Gusto mo bang patayin mo ako? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Sabi ko naman may kinalaman silang dalawa, mukhang kailangan pa natin silang tulakang konti. Itay, tama ka talaga, mas kilala mo ang kapatid ko. Tayo na. Ituloy na natin ang susunod na plano. Team Atmosphere, humanda na. Noong nakaraang kasal, nakatakas lang kayo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapabaya. Gabi na at tahimik, perpektong oras para gumawa ng gulo. Kung hindi naman masisiyahan si Luyon, bakit hindi ko na lang tanggapin ko mismo? Comfortable ka ba? Papanood tayo ng fireworks. Fireworks. Maghintay ka. Huwag kang aalis. Bakit ka kakaiba ngayong gabi? Ngayong gabi, wala kang pwedeng puntahan kahit saan. Ang iyong tingin. Akin lang dapat itong mapa. Asawa na siya ng kapatid ko. Bakit sobrang bilis ng tibok ng puso ko? Luyon, kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Tingnan mo, dadagdagan ko pa ng konting sibyas. Anong sibyas? Ngayong araw, gagawin ko ang masayang okasyon na malungkot na okasyon. Aba. Ipis. Ano daw nasusunog? Nasusunog ang damit ko. Nasusunog, nasusunog. Saan ang ipis? Hindi naman kaya para mapalapit siya sa akin. Lin Xiaoman. Pero asawa ka na ni Xiaocheng. Ano ang gagawin ko sa'yo? Sa anggulong ito, parang natatakpan lang ng tama ang kanyang paningin. Hindi talaga pwede na malaman niya. Yung bagay ng paglalandi ni Linmanman. Tingnan mo, ang ganda ng buwan ngayong gabi, di ba? Ikaw. Nanunliligaw ka ba? Lin Xiaoman. Kaya pala hindi ko nakita noon ang iyong tago mong pagmamahal. Patawad, kapatid ko. Sa wakas, tapos na. Ang lakas ng core mo ah. Lin Xiaoman, niloloko mo lang ako. Bakit ko paglalaruan ka? Hindi ba nagka-atake na naman siya ng persecutory delusion? Sige na lang. Kawawa naman siya, maging mas mabait na lang tayo ngayon. Luyon, mabait kang tao. Ngunit kahit anong mangyari sa hinaharap, kailangan mong maging matatag. Itay, bakit hindi ito tugma sa pinagplanuhan natin? Hindi, ano ba talaga ibig niyang sabihin? Xiaoman. Inay, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nag-opera ngayon? Hindi ba'y kinasal kayo kahapon? Abala ako sa pag-asikaso ng papeles noon, kaya hindi ako nakapunta. Ngayon, nakatakda na ang petsa ng operasyon ko.
Naisip kong dumaan para tingnan kung maayos kayo ng kapatid mo. Inay, lahat ay ayos lang dito. Nasaan ang kapatid mong babae? Inay. Ano nang nangyari? Inay, sumunod ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Nagkaroon ng relasyon ang ate mo kagabi ng hindi kasal? Ano? Nagkaroon ng relasyon ang ate mo kagabi ng hindi kasal? Inay, hinaan mo boses mo. Ano ba ito? Bakit ito pinamulaki? Xiaoman anak. Napakabuti ng iyong biyanan sa inyo, tapos gagawin niya ito. Paano niya nagawang ipahiya sila ng ganito? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin ito sa biyanan. Pahintuin niya ang kasal ng ete mo. This issue still need to discuss with every muna. Ano pang pag-usap? Kilalang kilala ko na ang ete mo. Simula pagkabata ay pinalambing at magastos. Kapag nakapamuhay lang siya ng maginhawa, nakakalimutan na niya kung sino siya. Sige na. Hindi, kailangan talaga sabihin ko ito sa biyanan. Pahintuin ang kasal ng ete mo. Paborito ni Inay si Lin Xiaoman simula bata. Pinatawag ko lang naman ng home message Bakit ako naging pinalambing at magastos? Hindi lang siya matanggap na mas maganda ang buhay ko. Lin Xiaoman. Ikaw ang unang nagsabi ng masama tungkol sa akin kay Inay. Huwag mong sisihin ako. Kung hindi ko naigalang ang ating pagkakapatid. Pag-inom mo ng malakas na lason ko, kahit Diyos, di ka na maliligtas. Bienan, di ka man lang nagpaalam. May handa sana ako. Ayos lang, di na kailangan, biyenan. Kumusta po katawan nyo? Mukhang di maganda kulay. Kagabi lang, nanood ng buwan, naulanan ng hangin. Konting hangin lang, di naman malala. Ikaw rin. Ang laki at bilog ng buwan kagabi, di mapigilang tumingin. Bagong kasal, nanonood ng buwan? Baka may problema diyan? Mukhang di lang si Manman ang may kasalanan. Sa paglalaki. Si Manman at Xiaoman. Bakit di pa dumarating? May importante akong sasabihin. Di na darating si Lin Xiaoman. Nanay, kung sasabihin mo yon, di mo na makikita ang paborito mong bunso. Ano ba yung sinasabi mo? Hoy, Nasa factory sa East Suburbs si Lin Xiaoman. Pera kapalit tao. subukan mo lang saktan siya. Ano nangyayari? Kinidnap si Lin Xiaoman. Ano? Ano ibig sabihin ng sinabi mo? Ikaw ba ang gumawa? Hindi ako. Nilagyan ko lang ng pollen. Ang tubig niya, magkakarashes lang siya ng ilang araw. Kapatid ko siya, di ko siya papatayin. Naku, Xiaoman ko. Kuya, huwag kang mag-alala. Ano sabi ng kidnapper sa telepono? Mag-isip tayo ng paan. Bukas sa abandoned factory sa East Suburbs, tao kapalit pera. Ako lang ang pupunta. Siguradong ililigtas ko si Xiaoman. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Di ba dapat tulog ako? Saan to? Ang lakas-lakas ko ngayon, natatakot ako sa sarili ko. Huwag kang mag-alala, basta si Ginoong Luyon. Hindi, si Luyon lang, sumunod siya, siguradong. Ligtas ka. Si Luyon, sinundo niya ako. Buti naman may konsensya pa. Narito ang pera, pakawalan mo na siya. Pumasa ka sa unang test, pero ang magandang bahagi. Nang palabas ko, ngayon pa lang magsisimula. Ano ang gusto mo? Ako ay isang taong hindi makatao, isang yunuko. Ang paborito kong libangan ay panoorin ang iba. Kung paano sila maglambing sa hap ko.
kung gusto mong dalhin siya ngayon. Depende yan sa pagganap mo. Kung masisiyahan ako. Sige. Ano ba yan? Ganito na ba ang trip ng mga kidnapper ngayon? Maghubad ka na. Anong hinihintay mo? Hubad. Hubad. Lahat hubaran. Ang galing talaga ni Uncle Lee, pa. Parang totoong eksena, hindi halata. Matigas ang ulo ng kuya mo. Kailangan na matinding paan. Pa mabuksan ang bibig niya. Lin Xiaoman. Ano man ang kapalit. Dadalhin kita pabalik. Aray, si Luyon. Sadyang baliw yan. Kahit gawin natin. Tulungan mo ako sa eksena, malapit na ang tulong. Ganyan na siya kabaliw, kailangan mas baliw pa tayo. Para masiyahan siya. Ah, Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Xiao Cheng. Kapag ikinasal na kayo, mananatili akong bayaw mo. wow, parang award-winning actor. Hindi ako papatalo. Mahal, hindi mo ako sisisihin, di ba? Hindi pa naman tayo kasal. Nagkamali lang ako. Tulad ng ibang babae. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Hayop, bitawan mo ang kapatid ko. Kaya, ito ba ang baluktot na plano ninyo para ipagtagpo kami? Xiaoman, huwag kang magalit. Ginawa lang namin ito. Pa sa kaligayahan mo at ni Ayon. Hindi ba malinaw ang ibig sabihin ni Luyon? Wala na tayong pag-asa. Bahala na. Gawin niyo ang gusto niyo. Hindi na ako sasali. Nanay, Narinig ko na ang lahat. Xiaoman, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba talaga siya? hindi ako tulad ni ate. Na laging kumpiyansa at maganda. Wala akong kahit ano. At saka, malinaw na ang ibig sabihin ni Luyon. Sapat na ang sinabi. Bakit pa ako magpupumilit? Xiaoman ah. Kilala ko ang ugali ni Ayon, hindi kanya tinatanggihan. Matigas lang ang ulo niya, ide. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo, at ang kuya ko. Ano ang dapat kong gawin? Boss, gising ka na. Nasaan si Xiaoman? Kuya, si Xiaoman. Boss. Maghanda ka sa isip mo ha. Mamaya nakahiga ka lang, maayos na takpan ng puting tela. Huwag kang mag-ingay ha. Ate, nagkamali ako sa'yo noon, hindi pa ako nakakapag-sorry. Pero sinong nag-utos sa'yo magpa-message sa gabi? Hirap na hirap akong makapag-asawa ng mayaman. Hindi ba ako pwedeng mag-enjoy? Saka, dahil dito nakilala ko si Luyon. Yung lalaking bulag, humiga ka na. Huwag kang maingay, magaling kang umarte, huwag magpapahalata. Anong sibuyas? Nakakasakit ng mata. Kawawang kapatid ko, ang sakit-sakit ng pagkamatay mo, mga salarin. Bakit bigla na lang pinatay? Kuya. Si Xiaoman, ginanti at pinahirapan ng mga salarin. Hindi maayos ang katawan. Hayaan mo na siyang magpahinga. Sino ba? Nahuli na ang mga salarin, hahatulan sila ng batas. Boss, wala na si Xiaoman. Matatag ka. Lin Xiaoman. Kahit na palagi kitang sinasabihan na mainit ang ulo. Pero alam kong mabuti at mapagpatawad ka talaga.
Paulit-ulit mong pinapatawad ang ugali ko. Pasensya, hindi ko naabutan na magpasalamat sa'yo. Tulong. Parang may umiiyak. Hindi. Yun ay dahil sobra kang namimiss kay Xiaoman. Gumagawa ka ng guni-guni, yung Xiaoman. Payapa kang umalis. Kuya, huwag kang masyadong malungkot, Xiaoman ha. Ano ang hindi mo nagawa? Gagawin namin sa libing, dapat kang payapang umalis. Kapatid, ang pinakamalaking pangarap mo noong nabubuhay ka pa ay para makatira tayo sa malaking bahay. Ipagkakaloob ko iyon sa iyo. Kapatid, pahinga ka na ng maayos. Kuya, naiintindihan kita, kuya. Marami kang tinulong sa akin, ngunit hindi ko alam kung ano ang pangarap mo. Walang kwenta talaga ako. Hindi ko siya naprotektahan. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya. Kapatid, sayang at hindi mo na maririnig ang mga ito. Hindi na muling mabubuhay ang patay. Linman, huwag kang manghula ng masama. Puro ka na lang patay, patay, patay. Hindi pa ako nakapagpaalam. Sa kanya at ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ako, Sorpresa. Lu yun. Lu, Kuya, tawagin ang doktor. ligtas na ang binata, ngunit ayaw pa rin niyang makipagkita sa sinuman. Siya, galit pa rin ba siya sa akin? may magagawa ba ako? Magpahinga ka na lang. May intindihan niya iyon. Esan. Lu yun. Nakikinig ka ba? Gusto ko lang magpaliwanag. Tungkol sa pagpapanggap na patay. Kasalanan ko. Hindi ko alam ang nangyari, nagpadala ako sa tukso. Magpahinga ka na. Aalis na ako. Alam mo palang tukso ang umakay sa'yo. Pumayag ka nang makipagkita sa akin. Naistorbo mo ang tulog ko. Panalangin man o pag-amin, maghanap ka ng ibang lugar. Lu yun, pasensya na. Lin Xiaoman. Ang tatay ko at si Xiao Cheng ay naglolokohan. At sumama ka pa. Alam mo ba kung gaano ako? Alam ko ang ano. Magpatuloy ka. Hindi kita pinatawad. May mahalagang sasabihin ako sa iyo bukas ng hapon. Huwag kang lalabas kahit saan. Kanina pa siya. Ang tapang niya. Hindi. Hindi siya magsasabi sa akin ng pag-ibig, no? Ling Xiaoman, anong iniisip mo? Dahil may lakas ng loob kang magsinungaling sa akin. Dapat mong bayaran ito ng buong buhay mo. Boss, nanunumpa ako. Binigyan ko si Lin Xiaoman ng malakas na lason. Pero wala siyang naramdaman. Uminom lang ako ng tubig niya. Ngayon, ako naman ang may allergy sa buong katawan. Ang tigas talaga ng buhay niya. Psych na. May naisip na akong ibang paraan. Mula ngayon, hindi na kailangang bantayan siya. Boss, tapos na ang ipinagagawa mo sa akin. Dito ilagay. Parehong ayusin nyo. Itong isa, ilipat mo doon. Itong isa, dito mo ilagay. Sige, alam na. Tingnan mo, nagbago na ang kapatid mo. Bilang ama, labis akong natutuwa. Tay, tulungan na rin natin sila. Tana, tara. Lin Xiaoman. Bibigyan kita ng isang maringal na kasal. Hello, sino po ito? Ano ang sinabi mo? Ate, ano ba to? Malalaman mo pagdating. Ingat sa paglalakad. Dito.
Ano ito? Pagpapakasal. 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 Hindi ka ba? May sasabihin sa akin. Lin Xiaoman. Baka may mga ginawa ako dati na nagdulot ng maling akala sa'yo. Pero pagkatapos kong pag-isipang mabuti, hindi tayo bagay. Ano ang sinabi mo? Hindi tayo bagay. Bakit? Laruan man o alaga, pagkatapos ng ilang sandali, sawa na rin. Pwede ba tayong magsama habang buhay? Ganito. Ang tingin mo sa akin? Ano ba yan? Ginawa mo lang bang laruan ang kapatid ko? Para libangan? Anak, nawawala ka na ba sa sarili? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Kuya, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Wala. Mga tulad naming mayaman. Gusto lang maglaro sa pag-ibig. Lin Xiaoman, nakakatuwa ka. Mula ngayon, tayo'y magkanya-kanya na. Ako si Lin Xiaoman. Para bang hindi kita nakilala, ginawa lang kitang long-term meal ticket. Akala mo ba talagang gusto kita? Gago. Atay, hayo. Kasalanan ko, masyado kitang pinalaki ng palayaw. Bakit hindi ka pa mag-apologize kay Xiaoman? Tama si tatay, kuya, sumunod ka na. Sobra na talaga to. Akala niyo ba ayaw ko? Ang pagpapalaya sa kanya ang pinakamabuti para sa kanya. Hindi ba niyo alam ang kalagayan ng Luz ngayon? Anong ibig mong sabihin? Naubos na ang cash flow ng Lu family dahil sa isang scheme. Ano? Nakapag-impact na kami. Bakit? Nagmamadali kang palisin kami? Takot ka bang hindi kami alis? Gusto mo bang i-check kung may ninakaw kami sa inyong mga gamit? Hindi ko ibig sabihin yon. Sa susunod, ingat ka palagi. Manman, Xiaoman. Sundo na kayo ni Mama para umuwi. Sino bang mas mataas? Ang pamilya Lu, mapangmata sa kapwa. Hindi na kami tatagal dito. Six na, Manman, tigilan mo na. Umalis na tayo. Benan, pasensya na talaga. Umalis na. Tara. Sandali. Hindi ko ibabalik sa'yo ang dowry. Ito ang emotional damages ko. Sapat na to para mag-alaga ako ng 10 male models. At, hindi ako malulungkot, lalong hindi. Magluluha ng kahit isang patak para sa'yo. Lin Xiaoman, dapat maliwanag at maganda ang buhay mo. Hindi kita pwedeng hilahin papunta sa putik. Pasensya na. Xiaoman. Ay. Huwag kang uminom ng ganyan. Luyon. Hayop na iyan. Ang luha ko ay perlas. 8. Mama, mahigit 20 taon na. Six. Hindi pa ako umiyak ng isang luha para sa lalaki. Siya'y nangahas na lokohin ako. Xiaoman. Anong klaseng lalaki ka ba? Xiaoman, huwag kang mabaliw. Xiaoman, bumaba ka na. Ayoko. Ngayon tatawagan ko siya. Sisigawan ko iyang gago. Bigyan mo ako ng phone. Ang phone. Heto. Halo. Binabaan niya ako. Kung hindi ako makatulog, walang dapat makatulog. Tama na, Lin Xiaoman. Ang ingay. Tama na yan. Pakiusap, magtira ka naman ng kahihiyan para sa sarili mo. Xiaoman, ayos ka lang ba? Ay, inay. Ayos lang ako. Sabihin ko sa'yo, ngayon ako'y nasa pag-ibig. Nadapa ako. Ay, lasing na. Maghihintay na lang ako ng tahimik. Tuyuin na lang. Tulungan ka ni inay pumasok. Halika, sumama ka kay nanay. Loko-loko.
Sino yan sa gabi? Anong ginagawa mo rito? Nakita kong tumawag si Xiaoman sa akin. Nag-aalala ako sa kalagayan niya. Wala kang pakialam. Teka muna. Inay. Papasukin mo na siya. Salamat po, tita. Magulo na ang buong bahay. Nakapunta ka pa rito para tingnan si Xiaoman. Mahirap din para sa bata. Inay, ano pong sinasabi ninyo? May nangyari sa pamilya, kaya minamadali akong kunin kayong magkapatid para hindi kayo madamay. Kaya, nag-unsabahan pala kayong lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko na ngayon, di ba? At saka, matigas ang ulo ng kapatid mo mula pagkabata. Yang bagay na yan, huwag mong sasabihin sa kanya. Kaya pala biglang nagbago. Pero babalaan kita. Galit na galit si Xiaoman sa mga nanloloko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya. Pwede ko ba siyang makita? Luyun, Sa panaginip mo, isa rin ba akong gago na nagpapahirap sa'yo? Luyun. Hindi ko inaasahang makikita pa kita sa panaginip. Panaginip lang ito. Paggising mo, kalimutan mo na lang ako ng tuluyan. Luyun. Sobrang. Sobrang mahal kita. Pero hindi dahilan ang pagmamahal ko para saktan mo ako. Kumalma ka. Luyun. Lin Xiaoman. Luyun, grabe, sobrang gusto kita. Gusto kitang durugin ang buto mo. Inumin ang dugo mo. At kainin ang laman mo. Luyun. Hindi ka na makakatakas. Huwag kang lalapit. Ano ba? Lin Xiaoman. Luyun. Kaya pala hindi pa naginip kagabi. Bakit sumasakit ang tiyan ko? Anong ginawa mo sa akin kahapon? Ako yon. Ay naku. Ang hina mo, ilang beses palang hinampas, nawalan ka na ng malay. Tapos na ang paghampas. Ako si Lin Xiaoman, handa akong palagutan ang ginawa ko. Sinong nagpaiyak sa akin, papaiyakin ko rin ang dugo. Dugo ka. Sobrang gusto talaga kita. Luyun, hindi ka na makakatakas. Sumasakit ang tiyan niya, may dugo, at may mga pasa ako. Baka naman, kagabi, pagkatapos niya akong hampasin, ginawa niya sa akin. Ang weird, bakit maaga ang regla ko ng 1 linggo? Kasalanan to ni Luyun, nagkandaloko-loko ang regla ko sa inis. Ay naku, nakakainis. Ikaw ang nakakainis. Ako ang biktima kagabi. Ikaw ang sumugod sa akin, huwag kang magsalita na parang. Ginahasa kita. Punasan mo na lang. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi mo ba naiisip na may paliwanag ka pang dapat ibigay sa akin? Lin Xiaoman. Anong paliwanag? Ako ang napahiya sa harap ng publiko ng 2 beses. Hindi ba ikaw ang dapat magpaliwanag? Alam kong pangit ako. Bastos, wala ka charm. Walang nagustuhan sa akin pero wala ako. Gusto mo bang ako'y kulitin? O sadyang gusto mo lang ang pakiramdam na parang aso akong pinapagala? Mabuti ka. Ako ang may problema. Kaya nga, hindi ako pwedeng maging makasarili. Aalis na ako. Ingat.
Kung talagang gusto mo akong iwan, Luyun. Bakit ka pa pumunta kahapon? Bakit ka nagsabi ng mga kakaibang bagay? Hindi naman siguro dahil sa wala kang magawa at gusto mo lang akong pagtawanan sa kalagayan ko, di ba? Lahat alisin. Tolu, hindi mo inaasahan to, no? Ang luklan na pinaghirapan mo ng buong buhay mo. Ngayon ay nasa kamay ko na. Tigilan mo yan. Boss Zhao, hindi pa bumagsak ang luklan. Ang bilis mo namang kumilos. Ano ang nangyayari? Boss, dumating ka rin. Pumunta ang second boss sa kumpanya para tingnan ang mga transaksyon. Itong mga to, pumasok ng maaga. Sabi, alisin daw ang lahat ng assets natin, boss. Ang mga matang yan, kamukhang-kamukha ng nanay mo. Gusto kong bunutin yan. Hindi lang kamukha, pati ugali mas lalo. Mga tao, sampalin. Opo, sampaling mabuti. Sinong may lakas ng loob? Tol Lu, hindi mo inaasahan. Gaano kadaling wasakin ang pamilya Lu, di ba? Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Dahil siya nga. Ginu. Paumanhin. Sa totoo lang, ako ay isang taksil. Itoli, hindi ko inaasahan. Laoli. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Tama ka. Lahat ay nasa plano ko. Yihey. Ginoo, paumanhin. Nakatagos na ako sa loob ng kalaban. Kapag may pagkakataon, ibabalik ko sa iyo ang kumpanya. Zhao, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na double agent. Tol Lu. Noon pa man, inagaw mo sa akin si Xiao Wei. Dahil sa iyo, mag-isa ako hanggang ngayon. Ngayon, ang angkan ni Lu ay nasa kamay ko na. Mali. Yung dalawang manugang mo, wala na silang kinalaman sa amin. Baka alam ni Luyun na may mangyayaring masama sa angkan ni Lu. Kaya sinadya niya akong paalisin. Hayaan mo na. Parehong mga daga lang. Hindi na mahalaga ang dalawang yan. Sage, atakihin nyo. Tumigil kayo. Lin Xiaoman. Sino ang maglakas loob na galawin siya? Hindi ba sinabi ko nang umalis ka? Huwag kang makialam dito. Tumahimik ka. Yung pagloko mo sa akin, hindi pa kita pinagbabayaran. Sino ka? Asawa ako niya. Ngayon, habang nandito ako. Walang makakagalaw sa kanya kahit isang hibla ng buhok. Ikaw? Asawa niya? Ano? Minamaliit mo ko? Tulad mo, isang suntok lang. Naku, sakto ngayon meron akong regla. Marami sila. Kung makikipagsuntukan talaga, tiyak na talo tayo. Xiaoman. Salamat sa pagmamalasakit, pero ayaw ka talagang madamay ng boss ko. Kaya pinasundo ka ng biyenan mo. Huwag ka nang sumausaw sa gulo, ate. Talagang sa panahon ng kagipitan nakikilala ang tunay na pagmamahalan. Hindi ako nagkamali sa'yo. Hindi pwede. Isa akong walang pusong SCY. Bago matapos ang misyon ko, hindi dapat ako mahayag. Sa totoo lang, papatawarin sana kita ngayon. Pero ikaw mismo ang nagpakita sa bitag. Kaya, huwag kang magdalawang isip. Sage, atakihin nyo. Ang lakas naman ng loob mo. Ngayon, sino ang magpapatawad sa kanino? Hindi pa sigurado yan. Ako ang tao na hindi mo dapat galitin. Isang tawag lang ako, kayong. Lahat ay magdudusa ng husto. Ano? Gusto kong makita kung paano mo ko. Kahihirapan ng husto. CJ, hintayin mo lang. Sa labas, ang pagkakakilanlan mo ay ikaw mismo ang gumagawa.
Hoy, Nay. Na-finalize na ba yung 50 bilyong negosyo? May mga walang pakundangang tao dito. Nang aapi sa anak mo, magpadala ka agad ng tao. Hindi pa tapos yung 50 bilyong negosyo. Sa normal, kung gusto mong makita si Mama, kailangan magpa-schedule isang buwan ng maaga. Akala mo ba lahat katulad mo walang magawa? Hindi ko alam kung naintindihan ni Mama. Kung makakapagdala siya ng ilang kababayan mula sa baryo. Baka kaya naman nila to. 50 bilyon? Yung 50 bilyon na yan, hindi mo nga alam kung ilang zero ang nasa huli. Bless you. Nagpapanggap ka pang mayaman. Ate, Ingat! naku, tiyak na pinapatay sila ni Zhao. Nakakainis. Huwag mong maliitin ang samahan namin ni Ginoo. Handa na akong kumilos. Tumigil ka. Nakita mo ba? Nandito na ang nanay ko. Dilatan mo ang mga mata mo. Ang nanay ko ay si. Ano po ang kailangan ng pangalawang binibini? Humarap kayo sa anak ko. Lipulin ninyo silang lahat. Opo. Kayo, hintayin ninyo. Ginoo, aalis na po ako. Boss, hintayin mo, payong-payong ka. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa magpasalamat sa tiya mo? Ew. Tiya. Bagong upa lang to. Ay naku. Anak ng, anong bagong upa? Ito ang tunay mong tiya. Tunay na tiya. Si Xiaoman pala, lumaki na. Ayo po ba ang boss song ng Wihua International? Manugang, bakit hindi mo man lang nabanggit? Sa ngayon, wala na akong dapat ikubli. Ako ang pangalawang binibini ng angkansong. Si Song Shufen ng Wihua International ay aking tunay na et. Hangover pa ba ako? Noon, para mapangasawa ang isang dukha, tinalikuran ko ang pamilya. Matapang pa ako, sabi ko, gusto ko siya kahit wala siyang wala. Ikaw ang buong mundo niya. Ay, nandiyan ang mga bata. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Ma, AMM? kaya mahirap tayo ng mahigit 20 taon. Dahil mahalaga sa'yo ang kahihiyan. Ako pa ang sinisisi. Di ko naranasan ang hirap. Paano ko malalaman na ganito kahalaga ang pera? Xiaoman, sumama ka sa tita. Huwag kang katulad ng nanay mo. Ang lalaking walang pera, mas mabuti pang mamatay na lang. Tama ka. Hindi ko kayang bigyan si Ling Xiaoman ng kinabukasan. Mas mabuti pang mawala na lang sa harap niya. Tita, maraming lalaki ang nagsimula sa wala. At nagtagumpay muli. Okay lang kung pansamantalang nalugmo. Anak, bakit katulad ka ng nanay mo? Di mo ba maintindihan? Sa totoo lang, sa tita, bakit mo pinangahasang tumayo para sa kanya? Dahil ba sa kanya? Bakit mo pinangahasang tumayo? Dahil ba sa kanya? Siyempre, hindi. Noon, marami siyang naitulong sa pamilya natin. Ngayon, nagpapasalamat lang ako. Nagpapakita ng utang na loob. Malaki ang problema ng pamilya Lu. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa silang bumangon. May gusto si Xiaoman sa batang yon. Huwag nating hayaang sundan niya ang landas ng nanay niya. Kung ganoon, ituturo kita ng tita mo. Sa anak ng presidente ng Chamber of Commerce. Baka sakali, matulungan niya ang usapin ng mga Lu. Ganoon. Nabayaran mo na ang utang na loob. Malay mo, maging manugang ka pa ng presidente. Ako na ang bahala sa usapin ng mga Lu. Sige, pupunta ako. Bakit? Luyon, dapat tayong umasenso. Hindi ito para sa sarili ko. Ma, tita, alis na tayo. Bakit wala pa? Sige, dahil may kailangan tayo. Tama lang na maghintay. Pasensya na, punong-puno ang schedule ko. Ipinakilala ni Boss Song. Si Ling Xiaoman, Mukha kang bagay sa simpleng buhay. Pero sa pamilyang tulad namin, aniwang ayaw namin sa mga maarte. Pero huwag kang mag-alala.
Hindi rin kami masyadong naghahanap ng maganda. Kukunin ko na lang yon bilang papuri. Hoy! Servidor, Ano pong maitutulong ko? ha? Pasensya na, sorry. Bakit ka nandito? Nagtatrabaho para magbayad ng utang. Magkakilala kayo? Ex-wife ko siya. Best friend ng ex-wife ko. Nakita ko siya minsan sa kasal. Ah, ganun ba? Ganito, servidor, bigyan mo ako ng cup. Bigyan mo siya ng mainit na tubig. Mga babae, mabuti sa katawan ang uminom ng mainit na tubig. Baka kasi malamig ang matres. Baka makaapekto sa pagbubuntis. Hoy, Ang problema sa pagbubuntis ay dahil sa mahinang kalidad ng tamod. Ang kape, nakakapangit ng tamod. Suggestion ko, uminom ka na lang ng goji berries. Anong ibig mong sabihin? Akala mo hindi ko maintindihan? Sinasabi mong hindi ako magaling? ay hindi niya yon ibig sabihin. Hoy, huwag kang magalit. Siya ang hindi magaling. Kaya nga hiniwalayan siya ng best friend ko. Kung magaling ako o hindi ba ikaw ang pinakakatiyak? Anong nangyari sa'yo? Wala, sumasakit ang tiyan ko lately. Matagal na. Baka buntis ka. Ano? Buntis? Kanino ako magiging buntis? Lin Xiaoman. Ngayon na nakatikim ka na, hindi mo na ako kilala. Nagpabuntis ka sa akin tapos naghanap ka ng iba. Ang galing ng imahinasyon mo. Ano? Wala. Nagsisinungaling siya. Wala talaga. Lin Xiaoman, hiniwalayan ko ang asawa ko dahil sa'yo. Ako ang tunay na ama ng bata. Ganito ka ba kabaliwala? Akala ko asawa na kita. Pero niloko mo lang pala ako. Sa wakas, malas ko ngayon. Huwag na kitang makita ulit. Huwag kang umalis. Lin Xiaoman, Para sa blind date na ito. Halos isang buwan akong naghanda. Tapos bigla kang naglagay ng malaking kasalanan. Sa ulo ko. Ano na lang ang iisipin nila? Ano? yan ba ang mahalaga? Buntis ka sa akin ngayon. Kahit maghanap ka ng bagong ama, huwag yung ganyang klase. Inainsulto mo ang lahi ko. Anong buntis-buntis? Alam ba ang ko? Pwede mag-anak ng walang lalaki. Ang dali-dali mo nang magsinungaling gayon. Sige, ipaliwanag mo. Nang magising ako, masakit ang katawan ko. At may dugo sa kama mo. Ano yon? Yun ba? Galit ako sa'yo kaya sinaktan kita. Tapos kinabukasan, dumating ang regla ko. Hindi mo ba naisip na baka ginawa kita? Lu yun. Ang galing mong magbiro. Nung gabing yun, hindi mo ako. Ginawa ng kahit ano. Halos ubad na ako sa harap mo. Pero wala kang masamang iniisip. Lin Xiaoman. Inainsulto mo ang sexy kong katawan. Ako. Sige na, hindi na kita kakausapin tungkol dito. Ang plano ko talaga ay makipagkaibigan sa kanila para matulungan ang pamilya mo. Pero ikaw, kinainisan mo silang lahat. Kasalanan mo ito. Para sa akin. Siyempre, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito kabait. Kaya ba naman ako pumunta rito para lang magdusa sa ganitong blind date? Para lang magbayad ng utang na loob, wala bang iba? Meron naman dati, pero ngayon wala na. Totoo, wala na talaga. Siksikan. Magsiksikan tayo. Meron pa siguro konti. Sapat na yon. Hindi ako ganid. Nandyan na naman. Ano? Tulungan mo ko. Ang bata-bata, ang galing maglaro. Wala si Luyon dito. Ginagamit mo na naman ako. Eh di gamitin mo rin ako, pati tubo ibabalik ko. Sige na nga. Sa ngayon, malas ko na lang to. Sino ba yung mga yon? Bakit kanila hinahabol? Matapos i-freeze ng tatay ko ang shares, hindi muna kami magagalaw ng mga Zhao. Siya at si Xiao Jing ang maghahanap ng paraan. Ako, magpapakalat lang ng usok.
Halos oras na, mauunan ako. Sandali. Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng ligtas na ilalim ng tulay. Para hindi ka madamay. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Sumama ka sa akin sa bahay. Nasaan si nanay? Lumabas kasama ni ate. Mas ligtas sa probinsya kaysa sa lungsod. Tiisin mo na lang muna. Noong unang punta mo sa Lu family. Parang ganito rin ang sitwasyon. Di ba umiikot naman ang mundo? Ginoong Lu, patayin mo ang ilaw. Magpahinga ka na, mahalaga ang kalusugan para sa laban. Noong bagong dating ka sa Lu family, lagi kitang inaapi. Pinahihirapan kita, siguro inis na inis ka sa akin. Isang golden boy ka, tapos bigla kang nabulag. Tapos bigla-bigla na lang napilitang magpakasal. Natural lang na magalit ka sa akin. Naiintindihan ko naman yun. Lin Xiaoman. Sa totoo lang, hindi kita kinainisan. Ang pagtatagpo natin, pinakamalaking swerte ko sa buhay. Kaya to ang dahilan kung bakit ka sumampa sa kama ko. Tinutulungan kitang painitin ang kama. Wala akong masamang balak. Kung kailangan mo, painitin ko rin ang ibang parte, pwede rin naman. Huwag mo kong tinitempa. Kung lalapit ka pa sa akin, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Matulog ka na, nagbibiro lang ako. Luyon, ikaw ang may kagagawa nito. Luyon. Luyon, tulog ka na ba? Kasalanan mo ito. Pinainit mo ang buong katawan ko. Kailangan kong humanap ng ibang gagawin. Luyon, huwag mong hayaang mabigyan ako ng pagkakataon. Sa susunod, kasama ka na ang aararuhin ko. Ano ito? Lin Xiaoman. Madilim pa, saan siya pumunta? Anong tunog iyon? Lin Xiaoman, anong ginagawa mo? May sasabihin ako. Huwag kang masyadong magulat. Nakakita ako ng ginto sa aming bukid. Ano? May sasabihin ako sa inyo. Nakakita ako ng ginto sa aming bukid. Ano? Ginto? Xiaoman, tama ba ang nakita mo? Sumpa ko, totoo ito, nasa bukid natin. Maaari siyang magpatotoo. Ako ang magpapatotoo. Kaya't bigla tayong yayaman. Kailangan nating tahimik na yumaman. Nakatago si Luyon sa bahay ng Lin. Maraming bahay. Alin ang bahay ng Lin? Narinig mo na ba? Nakakita ng ginto ang pamilya Lin sa kanilang bukid. Makinang, kasing laki ng isang burol, sumpa ko. Nakita ko mismo, dinala nila ang nahukay na ginto. Sa loob ng bahay. Naiinggit ako. Nakakainis ang paghahambing, ang pamilya Lin, baka. Ito ang pamilya Lin na tinuluyan ni Luyon. Kailangan kong agad na yulat ito sa boss. Ang ganda. Ano? Sinuri mo ba ito? Nagtanong-tanong ako sa buong nayon, ang sitwasyon. Ay totoo, si Luyon. Ang swerte ng buhay niya, hindi pwede. Hindi ko hahayaang makabangon ang pamilya Lu, AMM. Hanapin mo si Jilly. Sasamahan niya ako sa bahay ng Lin, Sig. Si Boss Town Resort Development, mukhang. Naiinggit ka sa aming ginto. Narito ang permit, pirmahan mo na kung matalino ka. Kung hindi, magdudusa kayo. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Sa panahon ngayon, may batas tayo. Kahit sino ka man, dapat sumunod sa batas. Hanggat hindi ka pumapayag, walang makakapagpabagsak ng tahanan mo. Ikaw. Sige, kung ganoon ang sinasabi mo.
huwag kang magalit kung hindi na ako magpapakabay. Lowly. Luyun, ang buong pamilya mo ngayon ay parang daga. Kung hindi mo pipirmahan ito, kahit itong pansamantalang tirahan mo ay mawawala. Tito Lee, iba-iba ang estilo mo ngayon na. Siyempre, pagod na ako sa pagpapanggap na mabay. Ngayon, ako na ang maganda at kaakit-akit na kontrabida. Tigil na sa usapan. Sabihin ko sa iyo, lahat sa buong barangay, bukod sa pamilya mo, ay pumirma na dito. Kung hindi ka pipirma, walang makakatanggap ng pera ang buong bangay. Sabi nga, ang humang sa daan ng pera ay pang pumatay sa magulang. Pananakot. Hindi ako natatakot dyan. Ang pangit-pangit, ang dami pang gustong mangyari. Sabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot dyan. Magpakabait ka. Hindi ko kaya, hindi ako ganoon. Boss, huwag mong madumihan ang malaking paa ng baboy mo. Hindi, hindi. Ang iyong kamay na mapagpala. Umupo ka, ako na ang bahala dito. Luyun, sandali lang. Pwede ba tayong lumabas? Ano bang kailangan mong sabihin dito? Gino, bigyan mo ako ng pagkakataon. Paano kita bibigyan ng pagkakataon? Dati, wala akong pagpipilian. Pero ngayon, gusto kong maging mabuting tao. Ano na? Nakausap mo na ba sila? Hanggang sa mamatay ayaw pa ring pumirma. Pero boss, huwag kang mag-alala. Lahat ng tao ay may kahinaan. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang kanilang kahinaan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba naman itong si Lin Xiaoman? Misteryosong pinalabas kami ni nanay. Ano ang ginagawa ninyo sa bahay namin? Tumigil. Huwag niyong basagin. Ling Xiaoman, ayos ka lang ba? Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Ito ang bahay namin, mga kababayan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ikaw pa ang magtatanong? Matagal nang may permiso ang gobyerno para sa demolisyon. Dahil ayaw pumirma ng pamilya mo, lahat kami ay hindi makatanggap ng pera. Ama ba? Tama. Ama, ang pamilya Lin ay yumaman na. Pero wala na kayong pakialam sa buhay ng mga kababayan. Mga kababayan, kalmahan muna natin. Ang usapin sa demolisyon ay hindi ganoon kasimple. Huwag kang magdadahilan. Ang papeles para sa pagpapaunlad ng resort, matagal na naipasa. Maaari bang maging peki yan? Ayo'y may hawak na isang bundok ng ginto. At pinutol ninyo ang aming pagkakataong yumaman. Ito ay bahay at lupa ng pamilya Lin. Pero para silang kasi. Tama, kahit sino pang dumating ngayon, hindi nila mabubuwag ang aming tahanan. Tama ba, Manman? Ako. Sa tingin ko, okay lang naman kung buwagin. Lin Manman, ano nang sinasabi mo? Magkano ang halaga ng mina ng ginto? Magkano lang ang bayad sa demolisyon? Hindi mo ba kayang kalkulahin yan? Ito ang abiso para sa demolisyon. Anumang paan ang gamitin mo, dapat pirmahan ito ng buong pamilya mo. Kapag natapos na ito, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Para sa akin, hindi dapat maging makasarili ang isang tao. Talagang matalino ang panganay ng pamilya Lin kaya ngayon. Kung hindi ninyo ito pipirmahan, hindi kayo makakalabas ng pinto. Kahit sunugin o sirain ninyo ang aming bahay ngayon, hindi pa rin kami pipirma. Sage, pinilit mo kami, mga kababayan. Dahil ayaw niyang pumirma, hukayin at ipagbili na natin ang mina ng ginto. Hindi kailangan alalahanin kung ano ang magbibentahan. At sa atin na yan. Tara, sirain natin. Huwag, pigilan nyo. Pasok at sirain. Totoo, yung mga pasaway sa baryo ay talagang nagkagulo sa bahay ng mga Lin totoong totoo. Daladala ang kanilang mga asarol at iko. Umakbo sila papunta sa bukid. Sinubukan ng pamilya Lin na pigilan sila, pero hindi nila magawa. Pero, boss, hahayaan lang ba natin silang maghukay ng ginto? Hayaan mo sila. Ang mga pasaway sa baryo ay sakim sa pera. Wala silang alam. Magkano na ang nahukay nilang ginto? Sa tamang panahon, ibabalik nila lahat yan sa akin. Kapag nasa kanila na ang tunay na ginto, maibabalik pa ba yan? Boss. Mabuti naman. Si Lin Manman ay nakaisip ng paan. Mapapirma ang buong pamilya nila. Maaari na nating simulan ang demolisyon. Magaling. Ganito, imbestigahan mo ang dami ng reserba ng ginto. Kunin mo sa kanila ang lahat ng nahukay nilang ginto. Ang pagmamay-ari ng ginto ngayon ay nasa akin. Kung subukan nilang itago at hindi ibalik, ipapakulong natin sila. Sage. Ang unang yugto ng demolisyon sa East Subdivision 752, opisyal ng sinimulan. Naway maging matagumpay ang proyekto ng resort. Magaling. Red envelope. It's a red envelope.
Boss Zhao. I remember, it seems our family hasn't signed anything yet, right? You want to illegally and forcibly demolish civilian houses. What I'm doing today is compliant and legal. Be sensible and back off now. Otherwise, later, when we start the work, who knows what accidents might happen. Nonsense. We just called the provincial office yesterday. We plan to hand the mine over to the state. We even signed the documents. Could it be you want to illegally seize state resources? Hand over to the state? Ask your eldest daughter. What documents did you sign yesterday? That's right. The documents signed yesterday. I've already swapped them for demolition consent forms. What? You? How dare you? I think your brains are really waterlogged. Hand over to the state. Better to just sign a consent form, Boss Zhao. He even promised me a huge sum of extra money. Then, I can spend it however I want. Damn it. Infiltrated GS capitalism. Mom, what are you doing? The signature's already there. Not taking the red envelopes is a waste. Hurry, grab more. You just wait. I'm going to grab red envelopes fiercely now. Laoli. What's going on? They've all gone crazy. Boss, don't worry. Don't worry. Everything is going according to MY plan. Better to demolish the village first to avoid complications later. Yes. Come on. Stop. Zhao, not only can you not take the Lin family's land, today, your people will have to stay too. Luyun. Sorry, I'm late. No, you came at just the right time. You think you can stop me? I can't stop you, but the state can. You're suspected of seizing state property, which means harming the interests of the proletarian working people. Cut the crap. Open your eyes wide and see clearly. Whose signature is this? You take a look first, what's signed inside. What's going on? Boss Zhao, you big brain fool. How many times have I told you? Everything is going according to MY plan. Miss Lin, a pleasure doing business. Indeed, a great pleasure. You tricked me. Listen up. You hand over the gold in your possession immediately. That belongs to state assets. Ikaw. Ibigay mo na agad. Hindi mo kayang panagutan ang pag-angkop ng ari-arian ng estado. Sage. Dalhin dito. Huwag masyadong magalak. Pagtingnan natin, hindi ko kayo palalampasin. Boss Zhao, mali yata. Paano naging magaan ang ginto? Pinalitan. Imposible, hindi ko ginagalaw ang dinala nila sa akin. Talaga? Mga kababayan, ito ba ang inyong ibinigay? Hindi kami gumagawa ng mga paligoy-ligoy. Nung panahon na, kung ano ang nahukay sa lupa, yun ang ibinigay. Boss, kakagaling lang sa bukid, may mina talaga, tanso siguro. Walang ginto. Impossible. Salamat Boss Zhao sa pagpapaunlad ng aming nayon. At binabati ko ang mga kababayan sa matagumpay na relokasyon. Ano na nangyari kay Boss Zhao? Masayang nagdugo ang bibi. Nagsisisi ako, sana noon pa. Pinatay na kita kasama nila. Sila. Ikaw nga, anong malas sa asawa? Malinaw na ikaw ang nagpapatay. Pinahamak ninyo ang invest ko, puputulin ko ang inyong lahi. Huwag isiping nanalo kayo, balang araw. Makakahuli ako ng pagkakataon, pagpuputol-putulin ko kayo. Wala kang pagkakataon. Zhao, sangkot ka sa maraming pagpapatay. Dating na ang hustisya, gawa-gawa mo yan. Kilala sa buong lungsod ang sismis na malas sa asawa ang pamilya Lu. Anong kinalaman ko? Huwag kang magdahilan. Ilang araw kaming umiwas sa'yo, nag-imbestiga. Nakita na namin ang ebidensya ng krimen mo. Wala akong alam, walang kinalaman sa akin. Marami kaming kopya, kahit punitin mo yan, wala ring saysay. Anong sinasabi nyo? Hindi ko naiintindihan. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ganyan ka pa, mamamatay tao pa? Halika, dalhin nyo siya sa pulisya.
Alis. Dalhin na, bitawan niyo ako. Dalhin sa pulisya. Bitawan niyo ako. Tapos na ang lahat. Salamat sa inyong lahat. Pa, kumusta na ang kumpanya? Salamat sa biyenan, tumulong ang pamilya niya. Sa Luz, walang tigil kaming nagsuri ng talaan. Ngayon, hintayin na lang nating mahuli ang mga shaw, at ang pamilya Lu natin ay makakapagnegosyo na ng normal. Bianang, kung may magagawa kami para makatulong, handang-handang gawin ang lahat. Ang galing talaga. Noong panahong, nagulo ang kumpanya natin at ang mga shaw ay nakaambang. Agad akong kumilos nang hindi muna nakipag-usap sa inyo. Nagkunwari muna akong sumama sa kanila. Buti na lang, hindi napunta sa gagong yon ang kumpanya. Laoli. Napakahirap din ng pinagdaanan mo, kung hindi dahil sa pagtitiis mo. Bilang tiktik sa mga shaw, ang bagay na ito ay hindi ganoon kadaling malutas. Hindi kita pababayaan. May gintong mina sa bukid, talagang may nagsasabi, at may naniniwala. Kung hindi dahil sa galing ko sa pag-arte, nalaman na sana nila ang totoo matagal na. Pero ang tagumpay na ito ay resulta ng pagtutulungan ng lahat. Dahil sa napakagandang pangyayaring ito mamayang gabi, ay magdiwang tayo. Sang-ayon ako. Sek, namamaga na ang labi ko sa ngiti. Mamaya, kailangan kong mag-facial massage. Baka mawala ang ganda ko. Linlin man. Pa sa akin, ang kute mo kapag nakangiti. Pa sa akin, ang kute mo kapag nakangiti. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Ngayon, magdiwang muna tayo. Tara. Tagay. Mamaya, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Bakit maasim at mapait ang alak ngayon? Ang lakas pa ng tama. Kain muna kayo, lalabas muna ako para huminga. Anak, bakit wala kang galang? Pa sa akin, totoo siya. At ang cute. Kain muna kayo, lalabas din ako para huminga. Sabi ko sa'yo, hindi na mapigilan ang lalaking lumalaki. Kailan kaya sila nagkagustuhan? Baka nagkakamali lang ako. Hindi, para sa akin, si Xiaoqing lang ang may gusto. Ang ganda ng panahon, kasintulad ng kinabukasan ko. Lucheng, kaya mo yan. Locheng, Kuya, kaya mo yan. Linman. Gusto mo? Baliw ka ba? Locheng, kung gusto mong ligawan ang ate ko, kailangan mong ibaba ang pride mo. Una, akitin. Pangalawa, kunin. Tulungan mo ako. Umikot-ikot ka at akitin mo siya. Maging baliw ka. AMM, Linman. Kahit pa sa katawan o gumamit ng mainit na sayaw para makakit. Gagawin ko ang lahat para makuha ang puso mo. Ha? Basa ang damit ko. Man, anong gagawin ko? Kita na ang katawan ko. 1, 2, 3, palakpak. 2, 2, 3, palakpak. Linman. Tanggapin mo ang pag-ibig ko. Lucheng, nalason ka sa kinain mo. Nalason ako. Nalason sa pag-ibig. Linman. Mula nang unang kita ko sa'yo, nagustuhan na kita. Gusto ko ang itsura mo kapag nagbibilang ng pera, kapag may kalkuladong ginagawa, pati na rin kapag nagagalit ka. Sa madaling salita, gusto ko ang lahat ng tungkol sa'yo, mabuti man o masama. Ikaw na palaging seryoso, handa kang. Gawin ito para mapasaya ko. Kaya, maaari mo bang bigyan ako ng isang pagkakataon? Ako, mahilig ako sa kompetisyon. Gusto ko ang lahat ng pinakamaganda. Ang boyfriend ko rin dapat ay masipag at determinado. Ikaw, kulang ka pa. Kaya, kahit isang pagkakataon ay hindi mo ibibigay sa akin? Kaya, bilang boyfriend ko, dapat magsumikap ka mula ngayon, ha? Man. Mga kasama, tingnan ninyo ako, cheese.